Chismis de Baglitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero sabay-sabay tayo. Iba! We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Diba? Ano nakakaloka? Hello pa rin po sa ating mga panggan na nakatutok pa rin sa Energy FM. Yes! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baglita sa Woo Woo Woo! Diba? For sure, sa lahat ng mga nakatutok ngayon, ito na pinakaantabayanan nila dahil gusto nila to. Yes. Ang 500 pesos, diba? Mula sa Bingo Plus, kaya patatagalin pa ba natin? Ito, pasok! Hangga Bingo Plus Panalo! I love it when I hear the music. From Bingo Plus, diba? Atin ang kawkawin na, halu-haluin na, hipu-hipuin na. Ang mga mapuputing bola mula sa fishbowl. Diba? At syempre, ito na binunot na nilagay na magandang dilaga. Ang bolang puti sa lagayan ng Bingo Plus. At hinimas-himas ang bola, ang magic bola. Ang numero para sa programa Baklitas ay 44. Classic Ay, in talaga. fairness. Yan ang dapat ninyo pakatandaan na para sa programa Baklitas. Ang numerong lumabas ay 44. At dahil lamang mamayang gabi ang hudyat ni Kuya Chico sa kanyang programa kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag para hulaan ng numero para mauwi ninyo ang 500 pesos na pwede nyong mapanalunan. Pero dapat, pag tumapat ang roleta sa programang Baklitas, kailangan ninyong masabi ang numerong 44. At yan po ang ating Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! And speaking of Bingo Plus, Mare. Yes. Imbitahan lang natin ang ating mga pangga kasi nalalapit na ngayong buwan na to. Correct. Antabayanan niyo po yan. Gugulatin na lang namin kayo, mag-upload kami. Ganon. Ng aming first Diba? episode. Ng para sa podcast yan. Yes. Of course, powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. This July, talagang panalo. Ganon. Bakla Antabayanan niyo yan. Sa Spotify po yan, mapapakinggan niyo po ang Baklitas this Yes. July. Diba? Gugulatin na lang namin Marami kayo. nagtatanong, Mare, kung kailan daw natin i-upload. Basta gugulatin na lang namin kayo. Oo. Ganon. Ano? Ganon. Gulatan. Hindi ka magugulat for today's video. Ako nanggigigil ang person. Correct. O, Ito, diba? Maring chismis ko, Mare, ay hindi magugustuhan talaga ni Kevin Del Rosario Tolentino na nakikinig sa atin ngayon. Pero, oo. Alam mo, Mare, di ba napag-usapan natin no karaan nitong tinagurian nila? Na? Hindi natin nila. ng mga ibang naiinis, lalo ng mga basher ni Sian Lim na blockbuster, Mono Blockbuster King. Oo. Ayun, dahil nga daw di umano ay yung playtime daw na movie ni Sian Lim ay nilangaw at hindi masyadong tinangkilik. Napag-usapan na din natin dito sa Baklitas, Mare, kamakailan lamang na ipinalabas na nga sa mga sinihan itong kumantong na siya namang idinirect nitong si Sian Lim at under Viva pa rin. Ngayon, Mare, umapila, Mare, sa publiko, lalo na sa mga taong hindi masyadong natutuwa kay Sian Lim, ang dating beauty queen at ngayon ay bida ng main character ng movie na kumantong na si Cindy Miranda. Bakit daw? Ayon kay Cindy Miranda, Mare, ay sana'y wag naman madamay yung movie. Siya? Okay. At lalo, syempre pati siya, Mare, kasi siya yung nag-starring dyan, di ba? yes. Kaya, Mare, nakiusap itong si Cindy Miranda na sana ay bigyan naman ng publiko itong si Sian Lim ng pangalawang pagkakataon. Pagpapaliwanag nga nitong si Cindy Miranda, Mare, wala daw siyang panahon at wala siyang hilig sa pagbabasa ng mga chismis online. Pero may mga kaibigan daw siya na nagkwento sa kanya ng mga pangyayari pero never niya daw naramdaman sa set yung mga issue na yan. Tension, yung tension. Kasi hiwalay naman daw or hiniwalay yata nitong si Sian Lim ang trabaho sa
kontrobersiya. Dapat naman, diba? Naikwento nga nitong si Cindy Miranda, Mare, na never siya nakarinig na kahit anong sigaw dito kay Sian Lim, kahit na ito ay direktor. Kasi ang paliwanag daw ni Sian Lim, lahat tayo dito bagets ha. So open tayo sa kung ano man yung kung may mga gusto kayong i-suggest or imungkahi or kahit ano, pwede nyong sabihin sa akin dahil lahat daw sila doon sa produksyon ay mga bagets. Ngayon, Mare, nakiusap nga itong si Cindy Miranda na sana ay tangkilikin pa rin at huwag idamay yung pelikula. Tama naman si Cindy Miranda, Mare. Totoo naman, Mare. Nakita natin sa comment section, Mare, nang na-upload natin noong nakaraan, ng episode natin ng The Baklitas. May mga nagsabi doon na kung maganda naman ng kwento, bakit hindi tatangkilikin? Tsaka bakit hindi panoorin, diba? Yes. Kasi, Mare, in fairness naman, diba? Kasi alam naman natin, Mare, ang cancel culture sa Pilipinas. Correct. Lalo malala. sa social media, Yes. diba? Ilang artista na celebrity, hindi lang celebrity, kundi mga personalities na nakaranas niya. Personality, politiko, diba? Ngayon, Mare, marami tayong nakikita sa comment section na nagsasabi na kung maganda naman yung pelikula, bakit hindi tatangkilikin? Pero, Mare, eto marami nagsabi sa akin ng mga kaibigan na maganda daw yung pelikula. Hindi, kasi diba, unang-una naman talaga, to be fair naman, diba? Not because si Sian Lim yung director or si Cindy Miranda yung cast. But alam mo yun, bago ito sa ating pandinig kasi hango ito sa kultura ng ibang bansa at ng bansang Thailand. Na kung saan maraming Pinoy na nahuhumaling puntahan. Correct. Diba? Marami ding Mare, marami din tayo nababasa online, lalo na sa comment section ng The Baklitas, na may pagkakahawig nga itong pelikula na ito sa isang pelikula. Inaakusahan itong si Sian Lim na parang ng gaya. Parang ganon. Pero, Mare, itong sabi ng kaibigan ko nakapanood na ay may kakaibang touch daw ito ng Pilipino tapos Thai. Kasi di ba tayo, Mare, mahilig tayo sa jump scare, yung mga gulatan. Correct. Marami daw tayong ganun doon sa Kumantong. Kaya naman, Mare, hinihikayat pa rin ni Cindy Miranda ang lahat ng mga manonood na tangkilikin pa rin natin ang pelikula ni Sian Lim at huwag idamay yung pelikula. Siguro not per se lang ni Sian Lim. Not because created or directed by Sian Lim. Kung hindi, pelikulang Pilipino pa rin ito na dapat suportahan natin. Kasi, diba, aminin man natin sa hindi, nanunumbalik na talaga yung normal operations, yung daloy ng mga sinihan ulit na matagal nating na-miss pare-pareho. Diba? Eto, Mare, may sabi dito si John Food and Travel. Ayan, sa ating comment section. Yung kumantong daw ni Sian Lim, parang movie na The Other Side of the Door. Panoorin nyo yung trailer ng movie ni Sian at full movie na sinasabi ko. Parehas daw. Talaga? The usual naman laging ganun diba? Kumbaga parang syempre, kumbaga hindi naman siguro dahil panggagaya. Kung hindi binigyan ng touch, ng Filipino touch para mas maintindihan ng ating mga kababayan, syempre, diba? Dahil syempre ito nga ay, diba, hango sa Thai culture. Yes. Diba? Maaaring magkakaroon ng talagang pagkakahawig yan. But it doesn't mean nagkinopyang-kopyang talaga. Ginawa yan para, alam mo yun, mas maunawaan, maintindihan natin. Ano nga ba ito? Marami sa mga netizen, Mare, lalo na sa mga basher ni Sian Lim, nagsasabi na hindi daw talaga ito magaling na aktor. At may mga nagsasabi na binitbit lang daw ito ni Kim Chiu, lalo na naging love team sila. Pero eto mga pangga, no? Ngayon, eto mga pangga, kung hindi man natin nakikita si Sian Lim bilang magaling na aktor, baka magaling siyang direktor. Correct, malay naman natin, diba? Baka maging effective director naman to. Kaya naman, hinihikayat pa rin ng Viva ang mga manonood na panoorin ito. Kasi mukhang, Mare, hindi naman siguro magtitiwala ang Viva Artist Agency. Correct, diba? Dito kay Sian Lim. Tsaka Viva Films. Viva Films. Diba? Sa paggawa ng pelikula, kung wala namang ipagmamalaki ng potensyal diba? Tong tao. Pero yun na nga din, hindi ba? As in talagang, ang pangit lang din kasi tapos na yung issue between Sian Lim and Kim Chiu. Na hanggang ngayon may mga may mga hindi maka-move on. 'Di ba? Actually, Mare, ang sabi ng mga netizens, si Sian lang talaga daw yung hindi maka-move on. Kasi kung matatandaan mo, Mare, during sa pag-promote nitong Playtime, ang dami din kasi namang chika nitong si Sian Lim. Truth, 'di ba? Sa kada interview sa kanya, wala siyang ginawa kundi banggitin yung tungkol love life niya. Diba? Sino pa ba ang ex niya? Diba yung nagluto ng steak? Correct, diba? Na alam mo yun, nagpa-steak muna bago ang breakup daw. Yun. Diba yung mga ganong aspeto? Pero syempre, diba, na actually, hindi rin naman natin masisisi kasi. Oo. Diba? Hindi sana masisisi nagpakumbaba na lang.
'Diba? Kasi yung isa hindi naman nagsasalita, busy. Mm-mm. 'Diba? Lalo pa ngayon sa abroad na naman sila ang Kim Pao. Mm-mm. 'Diba? Kasi may show na naman sila doon. Pinupupog talaga ng blessing si Kim Hindi, Chiu, totoo, no? diba? Na parang tipong, kasi diba, sana na lang nag-concentrate na lang din sa pelikula. Pero yun nga din, tama naman din yung panawagan ni Cindy Miranda, diba? Huwag naman idama yung ibang mga, alam mo yun, katrabaho na dahil lamang sa issue ng iisang tao. At saka mga pangga, supportahan natin tong movie na to kasi may 2 bata dito na na aktor na Diba? nagsisimula. Diba? Excuse me. Bigyan naman natin sila ng Gusto pagkakataon mo na inalunok ko yung laway ko. bigyan natin sila ng pagkakataon na maging maganda yung pagsisimulan nila ng karera nila. Tama, diba? Give them a chance naman, diba? Gaya ng sinasabi nung ilan, kung maganda ang pelikula, panoorin natin, diba? Yes. May opinion din naman kayo at hindi namin mapipigilan kung Oo. sakaling pag napanood nyo, diba? Hindi nyo nagustuhan, diba? Oo. Kasi may kanya-kanya naman po tayong taste. Pero ang importante, pinakita natin ang suporta natin sa kapwa natin Pilipino. Kami ni Kapitana Sisa personally hindi pa rin naman namin napapanood. Oo, diba? nagsischedule pa lang kami. Kaya hindi kami Diba? makapagbigay ng opinion namin tungkol sa movie. Diba? Pero syempre kapag alam natin na mahahalata nyo naman kung Kung tsaka dal, kung tsaka, ganyan. hindi na Kung- namin inaano. Hindi namin itatago yun kung tsaka bambam. Oo. Diba? Kasi kung tsaka bambam, alam mo yun, Hindi na namin pag-uusapan. Oo. Hoy! Hindi ka magne-name drop. Ay, naku naman. Ay, nako. Yung Walang ano. Yung pag lumabas kami sa sine, tapos tulala kami ni Bakla, tapos bakla. Tara, ano yun? kain tayo. Ganon. Oo. Kain na lang tayo. Tara, So, ibig sabihin, alam mo yun, na-absorb North Park. lang. Hoy! Hindi ka na naman magbabanggit. Yari ka na naman kay Dida Aquino. Hello po sa mga viewers natin dyan sa North Park. Meron sa Timog. Correct, diba? Oo. Sa may Tomas Morato yun. Oo. Ilan ba yun? Hello, diba? Isa lang yun doon. Sa may Oo. Tomas Morato. Magba-branch out na yan. Ay, nako, nakakaloka. Maghanap sila sa Timog. Oo, diba? Hindi, makikita rin naman nila yun eh. Kasi pa nag-pin sila sa waist, yun din ang Oo. ituturo. Diba, na nakakalok. But anyways, diba, let's support na lang din. Tsaka isa pa, parang tigil naman na. Awat na tayo sa kahihate. Suportahan na lang Diba? natin ang pelikulang Pilipino. Meron naman kayong liberty to say your opinion kapag hindi talaga maganda. Mm-mm. Diba? At syempre, alam naman namin na ipopost at ipopost nyo rin yan. Malay nyo, kakaganyan nyo kay panoorin nyo Sian muna, Lim, di ba, oo. ng Mono Blockbuster King. Oo. Maging endorser pa siya ng sikat na brand ng Mono Block. Ay, ang taray. Di ba? Akala ko kakaganyan monoblock. Susunod ano na siya, isang mahabang bench. Hindi. Ito naman. Bench sa Gedli, gano'n. In fairness. Paano mo naman gawang bigla ng pelikula, ang upuan sa Gedli. No. No. Ay, nako, nakakaloka. Pero anyway, Oo. showing pa rin po ngayon ang Kumantong. Yan, panoorin po natin yan, of course, starring by Cindy Miranda. Mm-mm. At saka yung ibang mga Thai actors na nakikipag-collab na sa atin. Let's be proud, diba? Mm-mm. As in, Uy, ang talaga, dami nakikipag-collab sa atin ng mga daming mga Thai, Korean. Di ba sa Oo. Korean actor, kailan lang yung sa Black Rider? oo, diba? Di ba may Korean actor din doon? Tapos sa Soulmate din, diba? May Korean Oo. actor din silang na-involve. Yung movie Tas- ni Janela Salvador, nakaraan diba? si... Anju Rakitatim. Hindi. Kung pamparahu. Si Wintang ba yun? Win Meta-Win? Hindi. Oo, Meta-Win. Oo, Win Meta. Sabi ko sana, Win Gatchalian. Ganon. Si Kong Kuruhus. Kim Pamparaha. Si Meta-Win. Oo. Diba? Yung mga sa Thailand. At least, diba, unti-unti na nagbubukas ang ating industriya Oo. sa mga karatig bansa na nandirito sa Asia. Makita mo, nandito na rin si Malay nyo naman, huwag nyo naman basta isipin na tipong porket mga, alam mo yun, ang kultura lang ng Thailand ay ang paggawa lamang ng malawak at magandang kifify. Gano'n. Kung hindi meron din sila mga kultura na pwede natin panoorin. O, diba? Ay, maraming magandang BL series sa Thailand. Naman, diba? Oo. Sa kanila nagmumula yun, diba? Para masabi kang isa ka ng kifified, gano'n, no? Magre-rebrand na nga ako eh. Ano? Penelope Kitty. Oh. Ay! Oo, tinawag ka Kasi ng may mga kitty ako. Sabi ng mga tao, dapat yun ang pangalan mo ngayon, hindi na Tita Cora. Yes. Penelope Kitty. Kitty. Oo. Social, diba? Pero ang sangsang.
Ba't ganun ang amoy mo? Ganun ka naman. Amoy fish sauce. But anyways, ayaw ko sana naman mamumuna ng chikahan natin. Amoy fish sauce ka, Mars. Madami squid ball ka, Mar. Yung hindi na to. Ay! Anyways, Ayaw ko na. Hindi ka mag-amoy kikiam for today's video. Yan na. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Penelope Kivin. Ako pong yung Tita Cora. And we are still same pero sabay-sabay tayo pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo,